Good morning guys. Next morning, we start our day with the prayers. Pasalamat natin kay Lord dahil safe tayo at nakasampa sa pinapangarap nating barko. Prayer na hihingi ng guidance dahil for dry dock pala itong barko na sinampahan natin. Means, bakbakan yung trabaho natin dito at matinding ingat sa mga galaw natin sa makina. As a marine engineering, need natin mag-take down notes sa mga guidelines natin like tracing the pipelines, linyada ng fuel, HFO o anumang linyada dyan. At kikilalanin natin yung mga machinery na wala dito sa barko na sinampahan natin at mga location ng mga machinery kung saan sila nakapwesto. At kikilalanin natin kung ano yung mga bagong machinery na andito. Ang sarap ng umaga natin guys pag ganito yung nakikita mo. Thank you Lord. Grabe ang ganda ng Palma de Mallorca guys. Andyan pa yung Symphony of the Seas sa harap natin. Sobrang laki. Shoutout sa mga kabaro natin dyan. Way back 2023 na naka-onboard dyan sa Symphony of the Seas. Sobrang aliwalas ng paligid nila guys. Grabe ang laki ng Symphony of the Seas oh. Hindi mo siya ma-appreciate pag nasa malayo guys. Pero pag ikaw yung nasa pwesto ko, makikita mo na sobrang laki talaga. Grabe. Ganito siya sa malapit guys oh. So let's go guys, breakfast muna tayo kasi may immigration pa tayo mamaya. Alright, do yan. Cabin check. Ganda ng cabin natin guys. Ligo. Pagkatapos natin mag-breakfast guys, dumaan pala ako sa makina dahil gustong gusto ko makita yung makina nila dito guys, yung mukha ng engine room nila dito. Dito ko nasabi sa sarili ko na sobrang the best ka talaga Lord. Kung isusurrender mo lahat ng plans mo sa kanya, grabe talaga si Lord. Siksik, liglig, umaapaw. Ito na yung mga unexpected na mga moment guys na di pa rin ako makapaniwala until now. Dahil lahat ng pinapangarap ko, unti-unti nang natupad na dati ay hanggang pangarap lang tayo. Pero hindi tayo sumuko at ngayon at nakamit na natin yung mga pinapangarap natin. Huwag sumuko sa hamon ng buhay. Hindi ka always nasa ilalim. Keep by faith lang. Until time will come, ikaw na naman ang iaangat ni Lord. Keep praying, stay safe. God bless. Ayon nga sa Joshua chapter 1 verse 9, hindi ko ba inuto sa iyo, magpakalakas ka at magpakatapang, huwag kang matakot ni maglupaypay man, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man umaroon. Immigration check. Immigration. Buhay.
Ilocos Norte. Sa Davao, Lanao del Norte. Davao del Norte. So sa mga time na ito guys ay ready to set sail na yung barko natin, no. Inaantay lang yung mga crew na matapos na silang mag-immigration guys. So samahan nyo kami guys, biyahe namin papuntang Cadiz, Spain. Sa inyo, bawal. Sila ha. Pwes ka din eh. Ay! Sama. Kala ko dik. Sorry, pre. Sorry. Tawag ko din kanina eh. Sorry, pre. Sana all. Yeah. Lami, kinabuhi. So ready for departure na tayo nito guys, ano. Inaantay lang ng barko na makapag-stamp kami lahat sa immigration. So after matapos yung immigration natin, ready to set sail na tayo ng mga oras na ito at pilot on board na guys. Kaya na-excite talaga ako dahil first time ko sa buong buhay ko na makapag-underway dito sa cruise ship. Kaya thank you Lord. So sa mga oras na ito guys, papaalis na tayo sa port going to Cadiz. Isa sa pinakamalaking shipyard dito sa Spain. Kaya samahan nyo kami sa biyahe namin. Alright! Oh, ito. Dua na pre. Ito na ito pre. Sige pre. Oh. Nawala pre. Ay mga din. Oh, kuya. So sa mga oras na ito guys, ay paalis na yung barko natin para maglayag papunta sa Cadiz, Spain, kung saan doon tayo magdadry dock. Mga 2 days daw yung biyahe namin doon guys, So samahan nyo kami sa biyahe namin. Alright. So share ko lang sa inyo guys, kung saan tayo pupunta at magdry dock. Doon tayo pupunta sa Navantia Shipyard sa Spain. Ito lang naman ang isa sa pinakamalaking shipyard at dry dock facility sa Europa. Dahilan kung bakit maraming barko ang pumupunta at nagda-dry dock doon para sa repair, retrofit at modernisasyon. Ano ang Navantia? Ang Navantia ay isa sa state-owned na pag-aari ng estado, kumpanya ng construction at pag-repair ng barko sa Espanya. Ito ang isa sa mga pinakamahalagang shipbuilding at marine engineering firms sa Europa na may higit 300 na taong kasaysayan sa industriya. Grabe, ang tagal na pala ng shipyard nila guys, Bakit nga ba maraming barko ang nagda-dry dock sa Navantia? Malalaking dry dock at modernong pasilidad ang Navantia Shipyards, lalo na sa Bahia de Cadiz ay may isa sa pinakamalaki at pinakamodernong dry dock sa Europa. Kaya nitong tumanggap ng mga malalaking barko kabilang ang mga mega cruise ships na higit 300 metro ang haba, pati na ang LNG carrier heavy vessels. Bakit nga ba Navantia Shipyard? Sila lang naman ay may kompleto at specialized technical support na mayroon itong mga advanced na workshop, logistics at infrastructure at technical teams na kayang gawin ang mga routine maintenance at overhaul, malalaking modernisasyon na projects, propulsion at power upgrades, onboard system improvements at iba pang complex jobs para sa civilian at military vessels. Thank you, amigo.
So this time guys, 1 o'clock na pala dito. At day work po yung pasok natin. 8 AM ng umaga until 11:30, tapos lunch natin, balik tayo sa 1 o'clock. Pero magbe-base pa yan sa dry dock kasi 7 AM na yung pasok natin at 11 AM na yung lunch natin. Tapos yung balik natin is 12:30. Tapos ang out natin sa hapon is 6 o'clock. So samahan nyo ako guys, ipasyal ko kayo sa main engine namin. So sa mga time na ito nag-start na pala kami na magbaklas ng mga oras na ito. Sa main engine nga pala yung major overhaul ng barko na ito. 4 yung main engine nito guys. At 4 din yung generator namin dito. At sa mga oras na ito, nasa biyahe na tayo. At isang main engine lang ang gumagana ng mga oras na ito. Nasa kabilang side, starboard side, ang main engine na gumagana sa ngayon. Itong ino-overhaul namin ngayon is port side father main engine yung binabaklas namin ngayon. At sa mga oras na ito, kasama namin yung contractor ng maker ng man ng makina na ito. Itong makina pala namin is 4 stroke man yung maker, 9 cylinder. At samahan nyo kami guys sa pag-overhaul nito. Let's go! Sa mga oras nga ito pala guys, nag-start na rin kami nagtatanggal ng mga jacket cooling niya at saka nagluluwag ng mga nuts niya dito guys. Tapos yung mga oil lines niya dito, unti-unti na rin namin binabaklas, pati yung fuel lines at saka air lines dito. Inunti-unti na namin guys. So pati na rin yung mga fittings niya guys, kailangan natin na ma-remove siya kasi baklasin natin itong sham na cylinder head guys. Tanggalin to lahat. Kaya nagpe-prepare na kami ng mga special tools dito sa main engine guys, kasi ubusin to lahat, pati liner, general overhaul talaga to lahat. Yun sa job order na nabasa natin guys, So samahan nyo kami guys, let's go!